Halika, nandito ako. Hindi mo ako mahuli. Mahal na Ginoo, anong nangyari? Nagkaroon ka na naman ng masamang panaginip. Napanaginipan ko ang mga bagay bago ako maglakbay sa oras. Natakot ako. Paglalakbay sa oras. Ano ang sinasabi mo, Panginoon? Kumain ng ubas. Anong nangyayari? Nakalimutan mo na ba ang lahat ng itinuro ng Panginoon? Tama, tama, tama. Tama ang paalala ng Panginoon. Nakalimutan ko. Panginoon, bakit nagpapakasasa ka pa rin dito? Nasa bingit na tayo ng panganib. Shea, ano ba ang ginagawa mo? Ang gulo-gulo mo. Ano ba ang nangyari? Panginoon, ngayon na naman ang araw ng pagbabayad ng buwis. 3 taon na, tayong hindi nagbabayad. Kung hindi pa rin tayo magbabayad ngayon, magagalit ang mga nasa itaas. Akala ko kung anong mahalagang bagay. Wala namang silbi ang emperatris. Siya ay isang emperatris. Dahil lang sa siya ay isang emperatris. Kaya ko nasabi yan. Bakit naging ganito ang bansa? Hindi ba dahil sa kanya? Taon-taon giyera. Hindi niya naiintindihan ang paghihirap ng mga tao. Kung hindi ko siya lolokohin, sino pa? Sasabihin ko sa'yo. Kung sino man ang maglakas loob na. Pag-usapan ang Empress. Sasampalin ko siya. Tungkol naman sa buwis. Hayaan na lang natin. Hindi, Ginoo, pero. Walang pero-pero. Ako ang mahistrado ng King Shui County. Sundin mo lang ako. Sa ngayon, may mas mahalaga pa akong dapat gawin. Panginoon, ano pa ba iyon? Ngayong araw ang pagbubukas ng Iksi ang Yuan. Hindi ba't kailangan ko ring dumalo para sa ribbon cutting? Iyon lang. Anong klaseng pananalita yan? Iyan lang. Ang pinakamalaking pangarap ko ay ang makapagtayo ng 100 sangay ng Iksi ang Yuan sa buong bansa para ang lahat ay makaranas ng dekalidad at abot kayang serbisyo. Naabot ng masa. Ang galing ng sinabi ng matanda. Naman. Ako, ang batang Panginoon ay napunta rito. Sa loob ng 3 taon na. Sa wakas, ang King Shui County na ito ay matagumpay na napaunlad. Nagpasya ako. Mula ngayon, ako na ang magiging Panginoon sa sariling teritoryo. Walang sinumang makakapigil sa akin. Tara na. Huwag nating paghintayin ang ating panauhin. Masakit sa aking kalooban. Hindi ko akalain na sa aking nasasakupan ay mayroon pa palang ganito kahirap na lugar. 3 taon nang sinalanta ng kalamidad ang King Shui. Walang anihang nakukuha. Naghihirap ang mga mamamayan. Kulang na sa damit ang mga opisyal. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kamahalan. Paano pong naging kasalanan niyo ito? Mula nang kayo ay maupo sa trono. Kapayapaan sa lahat ng dako. Ang King Shui County na ito ay walang pader. Ngayong nandito na ako. Kailangan kong ayusin ang bagay na ito. Hindi ko nahahayaang magdusa pa ang mga tao. Ang iyong kamahalan ay matalino. Sa bagong pader ng lungsod, ang mga tao ay tiyak na. Pupunta ako. Ano ang sinabi mo? Dapat mamatay ang alipin na ito. Kamahalan. Tingnan mo mismo. Ano ito? Pader ba ito o bundok? Hindi ganoon kataas ang pader ng syudad ng kabisera. Hindi ko rin alam. Mag-aalsa ba sila? Kung aatakihin nila ang matataas na pader na ito, aabutin ng 3 hanggang 5 taon bago ito bumagsak. Mahal na hari, tingnan ninyo ang daan. Ang daan ay gawa sa marmol. Ang palasyo ko. Ilang piraso lang ang magagamit sa loob ng palasyo. Nagpagawa pa talaga siya ng daan sa labas ng lungsod. Sobrang iyon naman yan. Sobrang iyon naman yan. Mahal na hari, siguro ay nananaginip lang ako. Ano bang lugar ito? Mahal na hari, ito. Ito na ba ang King Shui County? Ano? Hindi naman ito mukhang bayang nasalanta. Parang ang paraiso ito. Nga. Tingnan niyo ang mga tao rito. Lahat sila ay matataba at mukhang buso. Namumula ang mga pisngi. Mas maayos pa ang hitsura nila kaysa sa mga nasa palasyo. Hindi sila mukhang mga biktima ng kalamidad. Hindi maaari. Sigurado ka bang hindi tayo naligaw? Ito ba talaga ang mahirap na King Shui County? Mahal na hari, sigurado po ako. Dito mismo. May problema. Ano ang pangalan ng magistrate ng King Shui County na ito? Mahal na hari. Ang pangalan niya ay Chen Yuan. Chen Yuan. Hayaan na. Pumasok muna tayo sa bayan. Masusunod. Paumanhin. Lahat ng karwahe na gustong pumasok sa lungsod, kailangang magbayad ng 1 tael ng pilak, bilang bayad sa paradahan. Ang karwahe ay papasok sa lungsod. Kailangan pa rin ng bayad sa paradahan. Mga negosyante kayo mula sa ibang lugar, di ba? Ang inyong karwahe. Kailangan natin itong ipasailalim sa iisang pangangasiwa. May mag-aalaga naman sa mga yan pagdating ng panahon. Ano bang gulo to? Hindi naman ako huminto. Hayaan na. Sumunod na lang tayo sa nakasanayan. Ibigay mo na. Masusunod. Ito ba ang unang beses ninyo rito? Narito ang isang gabay sa King Shui County. Tingnan ninyo ito ng mabuti.
para hindi kayo mapahiya. CJ, ang bayan na ito ay napakalaki. Mayroon ng mahigit 30 restaurant. Mayroon ding 7 o 8 paliguan. Grabe, hindi ka panipaniwala. Miss, tingnan nyo. Malilinis na kalsada. Maayos na mga karatula. Hindi ako makapaniwala. Nabayan lang ito. Tama ka. Ang lahat ay napakaayos. Miss, ayos ka lang ba? Bulag ka ba? Ikaw ang bulag. Hindi mo ba nakita ang pulang ilaw? Tumatawid ka sa kalsada. Hindi sumusunod sa batas trapiko. May karapatan ka pa. Ang lakas ng loob mo. Alam niyo ba kung sino kami? Wala akong pakialam kung sino kayo. Anong ako? Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan. Sa tingin ko ay, kailangang sumunod ng kahit sino sa batas trapiko. Ito ang patakarang itinakda ng gobernador. Kung may lakas kayo ng loob, hanapin niyo siya. Nasaan ang inyong gobernador? Ngayon ang pagbubukas ng Yixiang Yuan. Pumunta ang gobernador para mag-cut ng ribbon. Yixiang Yuan, ang isang kagalang-galang na gobernador ay nagbukas ng bahay aliwan. Walang batas. Tara na. Handa na ba kayo? Panginoon, lahat ay handa na. Simulan na. Nakakainis. Tingnan natin kung sino ang mahiwagang mahistrado na ito. Kamahalan, mag-ingat po kayo. CJ, napakagaling. Ipinapahayag ko na ang unang Yixiang Yuan sa Qingshi County. May sasabihin ako sa iyo. Pwede ba tayong maghanap ng tahimik na lugar? Hindi, wala akong oras. Hindi mo ba nakikita na ako ang namamahala dito? Umalis ka na. Ang lakas ng loob mo, ang kapal ng mukha mo. Sino kayo? Ito ang teritoryo ko. Paano mo nasabing mayabang ako? Kami ay mga mangangalakal mula sa kabisera. Napadaan lang kami. Naku po. Bakit hindi nyo agad sinabi? Patawarin niyo ako sa aking pagkukulang. Ako ang punong bayan dito. Ang pangalan ko ay Chen Yuan. Halikayo, mag-usap tayo sa loob ng pribadong silid. Tuloy. Bakit ang bilis naman yata magbago ng timpla ng mukha niya? Sino ang nakakaalam? Tara, silipin natin. Ikaw na isang kagalang-galang na mahistrado. Paano mo nagawang magpatakbo ng bahay aliwan? At napakalaki pa ng paghahandang ginawa mo. Kahit ang mansyon ng prinsipe ay hindi ganito karangya. Ano ba ang ibig sabihin nito? Nang muling ayusin ang hukuman noon. Iyon ang tunay na engrande. Ito ay may tuturing na simple. Wala ito kung ihahambing. Kung ikukumpara sa araw ng pagluklok ng emperatrice. Mas simple ito. Nangahas ka pa ring ikumpara ang sarili mo sa emperatrice. Isa lang siyang babae. Huwag kang magkaroon ng idol filter sa kanya. Kung hindi talaga, sasabihin ko sa iyo, ang isang maliit na sikreto tungkol sa empress. Ang empress na ito, ay talagang napakapangit. Kaya kailangan niyang magsuot ng belo. Ikaw, halika, uminom ka ng alak, para lumambot ang lalamunan mo. Alak. Bakit ka umiinom ng alak sa umaga? Talaga namang lasinggo kang mahistrado. Hindi ito ordinaryong alak. Kahit ang emperatrice ay hindi makainom nito. Kung hindi mo ito titikman, ito ang pinakamalaking pagsisisi mo sa buhay. Kalokohan. Anong alak ang hindi kayang inumin ng emperatrice? Susubukan ko lang kung ano ang meron sa iyo. Miss, anong nangyari sa iyo? Ayos ka lang ba? Ang alak na ito. Ang sarap naman ito. Sabi ko sa'yo, di ba? Kahit libutin mo pa ang buong mundo, hindi mo mahahanap ang alak na to. Ako lang ang mayroon nito. Ang tawag dito ay lasing sa libong araw. Ang paraan ng paggawa nito ay personal na itinuro ng banal na alak na si Dukang. Ang banal ng alak na si Dukang. Bakit parang hindi ko pa siya naririnig? Hindi mo ba kami niloloko? Paano naman mangyayari iyon? 3 taon na ang nakalipas noon. Ang matandang si Dukang ay dumating sa ating bayan at nakita ang paghihirap ng mga mamamayan. Dahil sa awa, itinuro niya ang sining ng paggawa ng alak sa amin. Huwag ninyong maliitin ang alak na ito. Para sa mga lalaki, nagpapalakas ito ng bato at nagpapabuti ng kalusugan. Para sa mga babae, nagpapaputi ito ng balat. Mukha siyang masigla. Kalokohan. Ang alak na ito ba ay isang uri ng gamot? Manahimik ka. Sino ang nagsabi sa iyo na makialam? Ang sinabi ng mahistrado ay napakaganda. Mahistrado, ang alak na ito ay napakasarap. Paano ba ito ginagawa? Gusto ko ring sumubok gumawa pag-uwi ko. Hindi mo kaya yan. Hindi na natin pag-usapan ang iba. Ang tubig na lang mismo. Ang tubig na pampalaklak. Dito lang sa atin matatagpuan. Ganoon pala yun. Sayang. Ang banal na alak ang matanda. Ang pinakamalaking hangarin niya sa buhay ay ang lahat ng tao makainom ng ganitong kasarap na alak. Sayang, maliit ang aming lugar. At hindi maunlad ang komersyo. Ang napakasarap na alak na ito. Tayo lang ang dapat uminom nito. Maaari akong tumulong. Sabihin mo kung magkano kada kalahating kilo. Bibilhin ko. Bini-bini. 100 tael kada kalahating kilo. Masyadong mahal. Maaari mo ring matamasa ang 12% diskwento. Ano? 100 tael bawat kalahating kilo. Alam kong medyo mura nga ito. Pero para lahat ay makainom ng ganito kasarap na alak,
Ano ba naman ang pagkalugi ko? Hayaan ninyo akong gumawa ng isang bagay para sa mga tao. Ito. Mura. Hindi mo naman siguro iniisip na mahal ito, di ba? Wala. Kaya nga. Ang alak na ito. Ngunit ang obra maestra ng dakilang wine scent ay dito lang sa atin matatagpuan sa buong mundo. Huwag na nating pag-usapan ang 100 tael kada kati. Kahit pa 200 tael kada kati. Hindi pa rin ito mahal. Isipin mo, ang mga opisyal at maharlika sa kabisera. Papakialaman ba nila ang 100 tael na pilak? Hindi nila pinapansin. Ang pinapansin nila ay kung makakainom sila ng masarap na alak. Sa totoo lang, para sa ordinaryong tao, hindi ito mura. Tingnan mo ang mga kalsada sa ating lungsod. At ang pader na iyon, ang bawat sentimo ninyo, ay hindi, bawat tael ng pilak, ay para sa kapakanan ng ating mga tao. Kaya pala, ikaw nga ay isang mabuting opisyal na nagmamalasakit sa mga tao. Ang perang ito, maliit na bagay, gusto ko ng 500 gin. Binibini. Dapat pag-isipan mo itong mabuti. 100 tael bawat gin. Iyon ay 50,000 tael ng pilak. Mali ang sinabi mo. Malaki ba ang 50,000 tael? Para sa babaeng ito. Ang 50,000 tael ay maliit na halaga lang. Bukod pa rito, kung ibebenta mo ito sa 200 tael kada kilo, hindi ba't mababawi mo lahat ng ginastos mo? 200 tael kada kilo. Ikaw ba ang baliw o sila? Paano naman may makakabili? Sinabi ko na nga, hindi talaga ito kayang bilhin ng ordinaryong tao. Pero ang mga opisyal, at maharlika sa kabisera, hindi ba nila ito kayang bilhin? Isipin mo, alak na hindi pa natitikman ng emperador. Ang mga prinsipe at maharlika, hindi mo ba gustong tikman? Tama ka riyan. Para sa mga mayayaman, hindi mahalaga kung ano ang iniinom. Ang mahalaga ay, maipakita ang kanilang katayuan. Habang mas mahal, mas tingin nila ay mas maganda ito. Magtiwala ka sa akin, hindi ako nagkakamali. Kukuha ako ng 500 gin. Hindi ba masyadong marami? Baka gusto ninyong magtira para sa inyo. Hindi mo kailangang mag-alala para sa amin. Ang alak na tulad nito, marami kami niyan. Kahit kumuha ka pa ng 500 gin, walang problema. CJ, ang mahistrado ng county na ito ay napakalakas. Sa ilang salita, nalinlang niya ang emperador na gumastos ng 50,000 tael. Hindi nakakagulat na ang lugar na ito ay napakayaman. Ang pera ay galing sa ganito. Gabi na. Paano kung magbayad tayo ng pera? At kukunin ang mga kalakal? Sino ang walang galang na taong iyon? Hindi ba niya alam na bawal sumakay ng kabayo sa ating bayan? Nasaan ang inyong gobernador? Sabihin ninyong lumabas siya. Ang lakas ng loob mo, nakabangga ka na ng tao sa mataong lugar. Tapos tinawag mo pa ako sa pangalan ko. Tingnan mo kung hindi kita ayusin. Maupo muna kayo. May kailangan lang akong asikasuhin. Hindi halata. Pero mabait pala ang hukom na ito. Mahal na hari. Kung hindi ako nagkakamali, hindi ba tayo bumili ng alak, kundi para singilin siya? Sinabi rin niyang pangit ka. Nga, naku. Mukhang naloko ako. Mahal na hari, sa wakas ay naintindihan mo na. Bakit hindi mo ako binalaan? Kanina pa kita binabalaan. Pero pinatahimik mo ako. Wala akong magawa. Gusto mo bang ipatawag ko ang gobernador para parusahan ang batang ito? Paano? Pareho kayong gusto. Ito lang ang paraan. Ikaw na walang galang. Paano mo nagawang harangan ang kabayo ko? Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mo, sa gitna ng araw. Naglakas loob kang manakit ng tao. Dakpin siya. Dakpin ako. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Subukan mo akong galawin. Bakit kayo nakatunganga? Hulihin niyo na siya. Dalhin niyo siya sa korte. Hagupitin niyo siya ng 100 beses. Ikaw ang mahistrado. Naglakas loob kang saktan ako. Sinasabi ko sa iyo, tapos ka na. Ako. Dalhin mo siya sa doktor. Kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Alam mo ba kung sino siya? Paano mo siya nagawang arestuhin? Wala akong pakialam kung sino siya. Kung magkasala ang isang prinsipe, pareho lang sila ng karaniwang tao. Ayaw ko sa mga taong ito, na mapang-api, pumunta sa yamen ng county. Parurusahan ko kayo ng husto. Walang hiya. Naglakas loob kang saktan ang isang tao sa kalye. Dalhin siya sa akin. Bitawan mo ako. Kayo, mga tao. Naglakas loob kayong paluhurin ako. Ako ang anak ng kasalukuyang gobernador. Isang marangal na opisyal ng utos. Mas mataas ang ranggo ko sa inyo. Mga gwardya, bigyan niyo muna siya ng 100 palo. Hindi po pwede. Ginoo, hindi mo ba ako narinig? Anak siya ng gobernador. Dahil sinaktan niyo siya, tapos na tayo. Ano naman ngayon? Kahit pa ang emperador ang dumating dito, hindi ko pa rin siya urungan. Masyado nang mapangahas ang Chenyuan na ito. Mag-ingat po kayo sa inyong sinasabi, Ginoo. Hindi rin natin siya pwedeng saktan. Hindi mo ba narinig kanina?
Na sinabi niyang siya ay isang opisyal na naghahatid ng utos. Ibig sabihin, utos iyon ng emperador. Kung hindi mo sinabi, nakalimutan ko na. Sabi mo, utos. Ibigay mo rito at tingnan ko. Natatakot ka na ngayon. Sa atas ng langit. Ipinag-utos ng emperador. Ang distrito ng Qingshui ay sunod-sunod na sinalanta ng kalamidad at nagdurusa ang mga mamamayan. Magpapadala ng opisyal upang magsagawa ng pagsisiyasat. Maghanda ang magistrate na si Chen Yuan para sa pagtanggap. Huwag magkakamali. Ito ang atas ng emperador. Tinatanggap ko ang atas, kamahalan. Ano, naintindihan mo ba? Ako ang sugo ng emperador. Ikaw na isang hamak na maliit na magistrate. Naglakas loob ka pang saktan ako. Hindi ka ba natatakot na parusahan kita? Sir, hayaan na lang po natin. Ipag-treat na lang natin siya ng pagkain mamaya. Bilang paghingi ng paumanhin. Kailangan pa nating manatili rito. Akala ko pa naman ay matigas siya. Siya rin ay isang duwag. Ipapaalam ko sa gobernador. Ipaaresto at ipagkaso ninyo siya. Sandali. Ano, hindi ba tayo kakain? Narinig ko na nagbukas kayo ng bagong bahay aliwan. Humanap ka ng babae na magsisilbi sa akin ng maayos. Pag-iisipan ko, kung palalayain kita, binibigyan kita ng pagkakataon. CJ, 100 palo. Paluhurin ninyo siya, mahal na opisyal. Aray. Maghintay ka lang, hindi kita patatawarin. Hindi ko inakala na itong si Chen Yuan ay isa palang mabuting opisyal na nagtatanggol sa bayan. Talagang pinagbuhatan niya ng kamay. Hindi ako kumbinsido. Bakit ninyo nasabi iyan, kamahalan? Sa panlabas, ipinagtanggol niya ang katarungan. Ang anak ng gobernador. Ang tagapaghatid ng utos. Iyan ay mga walang kwentang titulo. Wala siyang gaanong kapangyarihan. Sinaktan niya lang. Kahit magalit ang gobernador, wala siyang magagawa. Bukod pa rito, maraming tao ang magpapatunay para sa kanya. Nakuha niya ang puso ng mga tao. Walang nawala. Ang galing. Mabusisi mag-isip ang batang ito. May lakas ng loob at talino. Isa siyang mahusay na talento. Baka naman. Hindi kaya iniisip ng mahal na hari na gawin siyang guro ng batang prinsipe. Iyan din ang iniisip ko. Ang aking kapatid ay 10 taong gulang na. Wala pa rin siyang nakikitang angkop. Nakakabahala talaga. May kakayahan ba si Chen Yuan? Sa tingin ko, hindi siya mapagkakatiwalaan. Huwag kang magmadali. Tingnan muna natin. Hindi ko akalaing napakaganda rin ang gabi dito. May kakayahan talaga itong si Chen Yuan. Alaynan, anong amoy yan? Bakit ang baho? Naamoy ko rin. Parang amoy dumi. Wala bang imbernal dito? Bakit ang baho? Alaynan. Hindi ba si Chen Yuan yan? Parang sa kanya galing ang amoy. Tara, tingnan natin. Kayo pala. Matagal ko nang narinig. May mga taong may pika. Mahilig kumain ng kakaibang bagay. Pero kumain ng tae. Ngayon ko lang nakita. Nagkakamali ka. Hindi ito tae. Ito ay stinky tofu. Mabango ito. Tikman mo. Halika. Ang lakas ng loob mo. Pinapakain mo ako ng dumi. Sabi ko sa'yo, stinky tofu yan. Masarap, di ba? Alaynan. Ang sarap. Hindi masama. Masarap talaga. Mabaho pero masarap. Mayroon pa ba? Heto. Sa iyo na lahat. Dahan-dahan lang, baka mabulunan ka. May alak din dito. Kunin mo. Ang ganda rito sa inyo. May pagkain, inumin, at maganda pa ang paligid. Pero may tanong ako sa'yo. Sa kakayahan mo, kaya mong maging gobernador. Bakit sa loob ng maraming taon, isa pa rin akong mahistrado ng distrito? Mahabang kwento. Sa ating dinastya, hindi lahat ng may kakayahan ay may posisyon. 3 taon na ang nakalipas. Dahil sa pagsuway ko sa isang mataas na opisyal, tinanggal ako sa pwesto at ipinatapon dito. Matagal ko nang isinuko ang politika. Gusto ko lang maglingkod sa mga tao. Wala na akong ibang hinahangad. Ang maging isang lokal na pinuno ang pinakamasaya. Sino ba ang gustong maging mataas na opisyal? Nakakapagod at mahirap. At madali ka pang mapag-initan ng iba. Kung sino ang magpipilit na gawin akong mataas na opisyal, magagalit ako sa kanya. Hindi ko inakalang. Ganyan pala ang iyong kaisipan. Tunay kitang hinahangaan. Dakila ang iyong hangarin, Ginoong Hukom. Hindi naman po. Ang isang tunay na lalaki sa mundong ito. Dapat nating gawing tungkulin ang pagtulong sa mahihirap at pagliligtas sa mundo. Kung hindi man natin kayang baguhin ang mundo, dapat nating panatilihing matuwid ang ating sarili. CJ, dahil sa sinabi mong iyan, iinom ako para sa iyo. Bini-bini. Hindi ka sanay uminom. Hindi na ako pwedeng uminom. Ano bang sinasabi mo? Masaya ako ngayon. Huwag mo akong pakialaman.
Halika, halika, Magistrado Chen. Dahil masaya tayo ngayon. May sasabihin akong sikreto sa iyo. Tungkol sa Empress. Huwag na huwag mong ikakalat. Opo. Gusto kong marinig. Kailangan mong panatilihing sikreto. Walang problema. Ipinapangako ko. Hindi ko sasabihin. Hoy! Ang Empress, umiihi siya sa kama noong bata pa siya. Hanggang 10 taong gulang, ganoon pa rin siya. Nakakatawa, di ba? Ah! Binibini, lasing na kayo. Aalalayan ko kayo. Magistrate, pasensya na sa abala. Ginoo. Sino ang umalis kanina? Dumating ka, guro. Nalaman ko lang ang isang sikreto. Halika, sasabihin ko sa iyo. Halika. Ang Emperatrice. Umihi siya sa kama hanggang 10 taong gulang. Kamahalan, nakapagdesisyon ka na ba? Sigurado ka bang kukunin mo si Chen Yuan para maging guro ng batang prinsipe? Siyempre, narinig mo rin naman kahapon. Napakataas ng ambisyon ng batang ito, at napakagaling pa niyang magsalita. Ang taong tulad niya, ang maging guro ng emperador, ay napakabuting bagay. Ngayong araw, sasabihin ko na sa kanya, ang aking tunay na pagkakakilanlan. Binabati ko kayo, mahal na hari, dahil nakahanap kayo ng isang mahusay na guro para sa batang prinsipe. Kayo na naman. Himbing, matagal na akong ayos. Bakit niyo ako hinahanap? Gusto niyo na naman bang uminom? Pinuntahan kita, dahil may magandang balita ako sa iyo. Kapag narinig mo ito, magpapasalamat ka rin sa akin agad. Gusto mo na naman bang bumili ng alak? Magkano na naman ang kailangan mo ngayon? Anong klaseng magandang balita yan? Gusto kitang ipakilala sa Emperatrice. Para maging mataas na opisyal. Yun lang. Hayaan mo na lang. Hindi ba't kahapon lang? Sabi mo'y wala kang pagkakataong maglingkod sa bayan. Ngayong may pagkakataon na. Bakit mukhang dismayado ka pa? Nag-aalala ka bang pinaglalaruan lang kita? Hindi po. May kakayahan ang aking dalaga. Totoo yan. Hindi niyo ba alam na ang ating Empress ay malupit at mahilig pumatay para lang magsaya? Kung pupunta ako, mamamatay ako sa loob ng 2 araw. Nagsisinungaling ka. Kailan naging malupit ang Empress? Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Ako mismo ang nag-analisa. Ikaw mismo ang nag-analisa. Halika, halika, analisahin mo nga para sa akin. Makikinig ako. Paano ba talaga ito naging malupit? Paano kung sabihin mo sa iba? Mapuputulan ako ng ulo. Kung sasabihin mo, bibigyan kita ng 500 gin ng 1,000 day drunk. Totoo ba yan? Naman. Binibini, tumahimik ka. Huwag kang magsalita. Ha 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 ha. CJ, ililista ko sa iyo ang 100 kasalanan ng Emperatrice na ito. Ang dami naman. Nga. At konserbatibo pa ang bilang na iyan. Kung talagang ilalatag ko lahat, baka abutin tayo ng 1 araw at 1 gabi. Hindi matatapos ang pagkukwento. Kung ganoon, sabihin mo na lang ang pinakamahalagang punto. Dahil dyan, sasabihin ko sa iyo, ang 3 pinaka mahalagang punto. Pagkatapos mong marinig, dapat ay panatilihin mong lihim ito, ha? Sige, sabihin mo, pag-usapan muna natin ang unang punto. Ang Emperatrice ang kauna-unahang babaeng emperador mula nang itatag ang ating bansa. Sa simula, ang posisyong ito ay para sana sa kapatid niyang lalaki. Para makuha niya ang posisyong ito, pumatay siya ng 30 opisyal ng gobyerno. Doon pa lang niya naagaw ang posisyong ito. Hindi ba malupit? Ano ang alam mo? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kapatid ng Emperatrice? 10 taong gulang pa lang siya ngayon. Kung siya ang umupo sa trono, gaano karaming eunuch ang magbabantay sa kanya? Sa loob ng 1 buwan, maaari na nila siyang alisin sa kapangyarihan. Sa panahong iyon, tapos na ang bansang ito. Babae. Hindi mo ito maiintindihan. Ang Empress ay maaaring mamuno sa likod ng kurtina. Bakit siya mismo ang naging emperador? Sa madaling salita, ayaw lang niyang bitawan yung kapangyarihan sa kamay niya. Hindi na natin pag-uusapan ang iba. Tingnan mo noong kakaupo lang niya. Agad niyang inalis ang posisyon ng punong ministro at bumuo ng 6 na kagawaran na tapat lang sa kanya. Ito ang pinakamalinaw na tanda ng sentralisadong kapangyarihan. Hindi ko inakalang ang batang ito. Nagawa mo pang makita ang layunin ko. Hindi ka biro. Tignan mo rito sa akin. Ibang-iba ito. Ipinamahagi ko ang kapangyarihan. Ibinigay ko ito sa taong bayan. Mahigpit kong ipinagbabawal ang pagmamana ng posisyon. Kung gustong maglingkod sa bayan, kailangan munang mag-exam, tapos interview, para maiwasan ng tuluyan ang paggamit ng koneksyon. Magkapareho ba ang sitwasyon? Ginawa ito ng Emperatrice para sa kanyang kapatid. Ang kaharian ay ibabalik din sa kanya balang araw. Ginagawa ito para maging pundasyon sa hinaharap. Paano mo nalaman ang iniisip ng Emperatrice? Kahit sabihin nating may punto ka, sa loob ng 3 taon na pamumuno ng Emperatrice, hindi siya kailanman
Pumatay ng inosenteng tao. Pinatahimik niya ang mga rebelyon, nabawi ang mga hangganan. Ito ang lahat ng kanyang mga dakilang gawa. Ito ang pangalawang punto na gusto kong sabihin. Ang Empress ay masasabing, isang mamamatay tao. Walang galang. Sa tingin ko, gusto mo nang mamatay. Pinayagan ka bang magsalita? Umupo ka. Pero, sinabi kong umupo ka. Magpatuloy ka. CJ, sasabihin ko sa iyo. Sinabi mo kanina na siya ay isang rebelde. Totoo nga. Pero hindi mo rin tiningnan kung gaano karaming pera ang ginastos niya para sa digmaan. Ang lahat ng iyon ay pinaghirapan ng mga tao. Ang mga buwis na kinokolekta ay dumarami taon-taon. Matagal nang nabibigatan ang mga tao. Kalokohan. Ang mga salitang iyan ay maaaring sabihin ng iba. Hindi ka karapat-dapat. 3 taon ka nang hindi nagbabayad ng buwis. Alam mo ba kung bakit? Ayaw mong gumastos. Tingnan mo ang iyong bayan. Sobrang yaman. 10 tao ang hindi makakapantay sa iyo. Para gumastos ka ng pera para sa korte. Ayaw nyo. Mali, mali, mali. Lahat mali. Hindi sa ayaw kong maglabas ng pera. Sa katunayan, handa akong pondohan ang korte. Pero hindi nilang alam. Ang perang ito ay hindi pwedeng ibigay sa emperador. Ano ang ibig mong sabihin? Mahilig makipagdigma ang ating emperatrice. Bagamat marami siyang panalo, ang bawat digmaan ay nangangailangan ng pondo. Pagpapalakas ng hukbo, pagpapakain sa mga sundalo, at paglalaan ng mga suplay. Lahat ng ito ay nangangailangan ng malaking halaga. Ang dahilan kung bakit ako mahinhin ay dahil takot ako na kapag nalaman ng emperador, ay gayahin ito sa buong bansa. Kapag nagkaroon siya ng pera, muli siyang makikipagdigma. Hindi ba't magiging malaking kapahamakan ito? Ganoon pala. Pero hindi ka nagbabayad ng buwis dahil dito. Kamatayan din ang parusa. Haha, ano ang kinatatakutan? Kung hindi na talaga kaya, mag-resign na lang ako. Basta't maayos ang buhay ng mga tao. Mas mahalaga iyon kaysa sa ano paman. Basta't maayos ang buhay ng mga tao. Mas malakas pa sa lahat. Magaling. Sige, sabihin mo ulit. Ano ang 3 punto? Ang 3 punto ay mas nakakatakot. Iyon ay ang emperatrice. Ay walang moralidad. At nagpapakasasa sa kalaswaan. Ano ang sabi mo? Hindi ko na talaga kaya. Yung unang 2 punto mo. Sabihin na nating may punto ka. Pero itong huli, hindi ako papayag. Paano naging malandi ang emperatrice sa kanyang harem? Nga. Ang empress ay matagal nang nasa trono. Wala pa ring asawa. Ano ang pinagsasabi mo? Hindi nyo pa pala alam. Ang alin? Ito ay mga lihim ng palasyo. Mga lihim ng harem. Lahat ito ay batay sa mga kamakailang pangyayari. Ito ay hinuha. Kailangan ninyong panatilihing lihim ito sa akin. Anong lihim? Sumumpa kayo hindi ninyo sasabihin sa iba. Sige, bilisan mo na. Sabihin mo na. Narinig ko na nitong mga nakaraang araw. Ang emperatrice ay naghanap ng maraming edukadong iskolar na pumasok sa palasyo. Bawat isa sa kanila ay kasing gwapo ni Panan. Bata at malakas. Bago pumasok sa palasyo. Bawat isa sa kanila ay puno ng sigla. Ngunit sa loob ng ilang araw, lahat sila ay lumabas na may kahihiyan. Lahat sila ay nakayuko at malungkot. Para silang talong na tinamaan ng hamog. Sabihin mo, sila ba ang mga lalaking alipin ng emperatrice? Na pinagsamantalahan ng emperatrice? Anong pinagsasabi mo? Hindi sila ang mga lalaking alipin ng emperatrice. Sila ang mga guro ng kapatid ng emperatrice. Kalokohan, kailangan ba ng ganoong karaming guro? Lahat sila ay mga binata. Ilang araw lang sila doon bago lumabas. Nagsisinungaling ka, ang kapatid ng emperatrice ay napakabata. Kailangan niya ng mas bata. Maikli lang ang panahon dahil walang angkop. Lahat sila ay pinalayas. Parang alam na alam mo. Paano mo nalaman? Narinig ko lang ang lahat ng ito sa kabisera. Ano naman ang narinig lang? Maniniwala ka sa akin. Nakita ko ang larawan ng emperatrice. Isa siyang napaka-cute na babae. Sa loob ng maraming taon, walang lalaki. Kanina pa ako naiinip. Ulol ka. Ikaw. Bakit ka nananakit? Mabait pa nga yung ginawa ko sa'yo. Ang lakas ng loob mong bastusin ang mahal na hari. Ipapapugot ko ang ulo mo. Ano? Ikaw. Ikaw ang mahal na hari. Ang inyong lingkod na si Chen Yuan ay nagbibigay galang sa mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan. Magsalita ka. Hindi ba't napakagaling mong magsalita? Bakit ka tumigil? Kakasabi mo lang na may 100 kasalanan ako. 3 pa lang ang nasasabi mo. Gusto kong marinig ang lahat ng iyan ngayong araw. Hindi ko po magagawa iyon, mahal na hari. Hindi mo magagawa. May bagay pa ba sa mundong ito na hindi mo kayang gawin? Patay na, patay na. Galit na talaga ang emperatrice. Ano na ang gagawin? Ano na? Tama. Mahal na Reyna, totoong may sinabi akong puna tungkol sa inyo. Ngunit bawat salita ay totoo.
Ito rin ang saloobin ng nakararami. Ang tinig ng puso, kamahalan. Ano ang sinabi mo? Ikaw, Chen Yuan. Ang lakas ng loob mo. Sa kabila ng lahat, naglakas loob ka pang siraan ang emperador sa harapan niya. Tingnan mo, ipapahanap kita ng tao para tadtarin ka. May tao ba dyan? Teka. Sabi mo kanina, boses ito ng taong bayan. Ano ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, kahit patayin niyo pa ako ngayon. Ang mga sinabi ko kanina, ay narinig ko lang, mula sa mga mamamayan. Ito ang hinaing nila sa inyo, hindi lang isang araw o dalawa. Kamahalan, marami na kayong nagawa para sa mga tao. Pero sa mga nakaraang taon, napagod na ang mga tao sa digmaan. Nakita niyo naman, sa inyong paglalakbay, maliban sa Kingshui County, ang ibang mga lugar, ay masasabing salat na salat sa yaman. Hindi ba't? Kasalanan niyo ito, kawalang hiyaan. Mahal na hari, ang inyong pakikidigma, ay magbubunga ng kadakilaan sa hinaharap. Dapat lang na maging malakas tayo, para hindi kaapihin ng iba, dapat magpasalamat ang mga tao. Pero kailangan din nilang mabuhay. Ang mga benepisyo sa hinaharap, hindi nila makukuha, pero ang kasalukuyang paghihirap, kailangan nilang tiisin. Ibig sabihin ba nito, ito ba ang saloobin ng mga tao? Chen Naiking, ano sa tingin mo, ang dapat kong gawin? Sa wakas ay natakot ko siya. Pakinggan mo ako, mahal na hari, ipapaliwanag ko. Ang mga mungkahi ko sa pamamahala kanina, sa tingin niyo po ba ay makatuwiran? Alaynan, maganda ang iyong sinabi. Pagpapahalaga sa taong bayan, paglalagay sa kanila sa prioridad. Natuto ako sa iyo. Mahusay ka talaga, Chen Yuan. Kanina lang ay bitay ang katumbas na kasalanan. Sa ilang salita lang ay nalito na ang mahal na hari. Napakadulas nga ng dila niya. Mahal na prinsipe, uminom muna kayo ng tubig. Napakalinaw at nakakauhaw ang tubig na ito. Bakit siya lumabas mula sa loob ng bulwagan? Wala namang inuming tubig sa loob. Ministrong Chen. Dahil napakatalas ng iyong pananaw, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang tubusin ang iyong mga pagkakamali. Kung susundin mo lang ako, ang mga nakaraang pangyayari ay hindi natatalakayin. Mahal na emperador, mangyaring magsalita. Kung iutos lang po ninyo, kamahalan, handa akong gawin ang lahat para sa inyo. Pumasok ka sa palasyo, at maging guro ng aking kapatid. Ha? Anong ha? Hindi ka pa ba magpapasalamat? Pwede ba akong tumanggi? Bakit? Bakit pa? Hindi ba maganda na ako? Ang batang Panginoon ay isang lokal na emperador dito sa maliit na bayan. Ganito po, kamahalan. Natatakot akong hindi ko kayang turuan ang batang prinsipe. Mahusay lang akong magsalita, pero wala akong alam. Masyado akong walang pinag-aralan. Para humawak ng ganoong responsibilidad, mas mabuting humanap ka ng iba. Walang galang. Nagsalita na ako, pero pinapabawi mo sa akin ang sinabi ko. Ito, kung hindi ka papayag ngayon, pupugutan kita. Chen Yuan, pinapayuhan kitang huwag nang magpakipot. Huwag mong hintayin mapilitan ka. Malaking biyaya na ang binibigyan kita ng pagkakataong makabawi. Hay, ano ba namang klaseng pangyayari ito? Kumuha ka ulit ng isang mangkok na tubig para sa akin. Hindi, mali. Ang tanging lugar na may tubig dito ay hindi naman siguro. Bibigyan pa kita ng kaunting oras para mag-isip. Mahal na hari, huwag ninyong inumin. Bakit? Mahal na hari, yan po ay inidoro. Ano nang sabi mo? Yan po ay kasilyas. Ang tubig sa loob ay ginagamit sa pag-flush ng dumi. Anong sabi mo? Ayos ka lang ba? CJ, Chen Yuan. Paano mo nagawa? Napainumin ako ng tubig mula sa kubeta. Hindi ka ba naniniwala? Napuputulin ko ang ulo mo ngayon. Teka. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi ba't gusto ninyong maging guro ako ng batang prinsipe? Kung papatayin ninyo ako, paano pa ako magiging guro ng batang prinsipe? Ang ibig mong sabihin, pumapayag ka ng maging guro ng batang prinsipe. Pumapayag ako, pumapayag na ako. Pero pwede bang isang buwan pa? Buwan? Ano ang gagawin mo? Gusto kong ayusin ang problema sa baha. Sa loob ng kalahating buwan, panahon na ng baha. Kung hindi ito maaayos, sa tingin ko, malaking problema yan. Huwag kang magkunwari. Ang inyong probinsya ay taon-taon gumagamit ng dahilan ng baha para makaiwas sa buwis. Akala mo ba hindi ko alam? Wala namang baha. Puro ka lang palusot. Hindi ngayong taon talagang darating na. Dahil sa epekto ng klima, ng bagyo sa Silangang Asya, tiyak na babaha ngayong taon. Magdurusa ang mga tao. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag kang magbiro. Aalis tayo bukas ng tanghali. Kung magdadahilan ka pa, mag-ingat ka, baka parusahan kita. Ang nangyari kanina,
Huwag mong sasabihin sa iba. Naiintindihan mo. Sige na nga. Masusunod po. Ipaglibot mo ako ngayong araw. At ipakita mo sa akin ang pamumuhay dito sa Kingshui. May nangyari ba sa unahan? Kamahalan, tatanungin ko. Wala naman akong ginagawa. Tara, tingnan natin. Narinig mo na ba? Ang ating emperatrice ng langit ay 10 taong gulang na. Naiihi pa sa kama. Araw-araw. Nagsasabi lang ng kalokohan. Sino ang nagsabi sa iyo nito? Hoy! Huwag kang maniwala. Narinig ko ito sa korte ng bayan. Kumalat na ang balita sa loob. Sinasabing ang nagpakalat ng balitang ito ay ang ating gobernador ng probinsya. Ang gobernador. Kung gayon, tama nga ito. Hahaha. Nga. Hahaha. Anong klaseng balita yan? Sinasabi ko sa iyo, may kapatid ako na nagtatrabaho sa korte ng probinsya. Mas marami siyang naririnig na balita kaysa sa iyo. Sinabi pa ng ating gobernador ng probinsya, ang Empress, ay mayroong isang grupo ng mga lalaki sa kanyang harem. Araw-araw niya silang pinapaboran. Walang moralidad. Wow, totoo ba yan? Naman. Sasabihin ko sa iyo ng palihim. Ang ating Empress, hindi lang noong 10 taong gulang siya. Umiihi sa kama. Hanggang ngayon, umiihi pa rin siya. Alam niyo ba kung bakit? Bakit? Dahil lang sa sobrang kalaswaan. Hahaha. Kamahalan, kamahalan. Ito. Chen Yuan. Hindi ako ang nagsabi niyan. Ako. Hindi ko ba papatahimikin ang mga bastos na ito? Oh. Tumahimik kayong lahat. Tumahimik kayong lahat para sa akin. Ang pinag-uusapan ninyo ngayon, itago niyo ang lahat ng ito sa inyong mga sarili. Naiintindihan niyo ba? Opo. Sige, umuwi na kayo. Kamahalan, ang bagay na ito ay nasa iyo. Magbigay ka ng 1,000,000 tael sa pambansang kabangyaman. At hindi ko na ito babanggitin. Kung ayaw mo, papatulan na lang natin ang ulo mo. Kung ano ang gusto ng mahal na hari, masusunod. Masusunod po, mahal na hari. Dahil narinig ko, ang tungkol sa pag-inom mo ng tubig sa inidoro sa bahay tuluyan. Ang ulo mong ito, huwag mo nang asahang makakabit pa sa susunod. Tinitiyak ko po, na hindi ito lalabas. Ang iyong katiyakan, ay, mahal na hari, may mahalagang balita mula sa palasyo. Ang batang prinsipe, ay pumatay ng 5 guro sa galit. Ang bangkay. Ang bangkay ay isinabit sa araw. Naging parang pinatuyong karne. Ano? Paano nangyari iyon? Sinabi mong pinatay ni Xuanyi ang 5 guro. Totoo ba iyon? Kamahalan, nang wala ka sa palasyo. Naging napakapilyo ng batang prinsipe. Naglakas loob pa siyang pumatay ng guro. Aba, itong si Xuanyi, sa murang edad ay naglakas loob ng pumatay ng tao. Tingnan natin kung paano ko siya parurusahan pagbalik ko. Ihanda mo agad ang aking mga gamit. Bumalik sa palasyo. Opo. Teka. Saan ka pupunta, mahal na hari? Babalik ako para mag-impake. Sa tingin ko, gusto mong tumakas. Narinig mo rin. Ngayon, wala nang guro si Prinsipe Xiao. Sumama ka sa akin. Dapat mong turuan si Prinsipe Xiao ng maayos. Upang siya ay maging mabuti. Mahal na hari, ayoko pang mamatay. Hindi ko rin sinabi noon na mahilig pumatay ng guro si Prinsipe Xiao. Kagigising ko lang. Sa balitang ito, may dahilan siguro ito. Sa madaling salita, mag-impact ka kaagad. At sumama ka sa akin. Hindi, anuman ang dahilan. Papatayin mo talaga ako. May matanda pa akong ina, at mayroon pa akong tama na. Kapag nagbitaw ka pa ng isang salita, ipapapatay kita ngayon din. Mahal na po, huwag kayong mainip. Huwag kayong mainip. Hayaan mo muna akong maghilamos at mag-ayos. Mahal na asawa, napakamadali mo naman. Ayoko niyan. Napakakulit mo talaga. Ilang araw kitang hindi na pangaralan. Nangangati ka na naman, ano? Huwag po. Hindi na po maulit. Sino yan? Ako po ito, Ginoo. Bakit ka pa nagpapakasaya? May malaking problema. Ano na naman ang nangyari? Ngayon ang araw ng pag-alis ninyo patungong kabisera. Hinahanap kayo ng emperador. Bakit hindi kayo nag-aalala? Di maghanap ka. Malapit na akong magtungo sa kabisera para mamatay. Hindi niyo ba ako pwedeng hayaang magsaya muna? Sinasabi ko sa inyo, kahit sino pa ang dumating ngayon walang silbi. Chen Yuan, bakit kayo narito? Pagpupugay sa mahal na hari. Mabuhay ang mahal na hari, mabuhay, mabuhay ng walang hanggan. Magaling, Chen Yuan. Pinapunta kita sa kabisera, tapos magreklamo ka pa. Mukhang gusto mo talagang maparusahan. Mga kawal, gapusin ninyo si Chen Yuan.
Ihatid siya sa kabisera. Hindi po, kamahalan. Kaya ko pong maglakad. Kaya ko pong maglakad. Kaya ko na ulit maglakad. Naman. Naman. Ngayon, magbihis ka. Aalis na tayo. Ang lubak-lubak naman ng daan. Hindi ito maikukumpara sa daan sa Kingshui. Ang daldal mo, at ang baho ng daan. Wala ba kayong imburnal? Ang baho. Hindi ko ba alam kung mabaho ang kabisera? Huminto na kayo sa unahan. Huminto. Hindi pa tayo nasa palasyo, di ba? Ginoong Chen, manatili muna kayo sa bahay panuluyan sa labas. Pagdating ng tamang panahon, ay ipapatawag din kayo sa palasyo. Hindi ba't ito ay pagtataksil? Dito ako nakatira. Sino ang magbabayad? Ikaw ang bahala. Sige na, tara na. Ang empress na ito, alam lang niyang gamitin ang kapangyarihan para apihin ako. Ikaw, sumagot ka. Kamahalan, tatanungin kita, nasaan si Xuanyi? Ang batang prinsipe. Umalis siya sa palasyo. Ano? Pumatay siya ng 5 guro. At naglakas loob pa siyang lumabas ng palasyo nang walang pahintulot. Talagang walang takot sa batas. Kamahalan, totoong lumabas ng palasyo ang batang prinsipe. Pero hindi siya pumatay ng tao. Ano ang sinasabi mo? Bilisan mo at ipaliwanag. Ang 5 ginoo ay hindi pinatay ni Prinsipe Xiao, kundi ni Prinsipe Don. Sila ang nagkasala kay Prinsipe Don. Sinabi nilang may sarili siyang hukbo, at hindi niya naunawaan ang biyaya ng emperador. Sa galit ni Prinsipe Don, pinatay niya silang lahat. Nandoon din si Prinsipe Xiao noon. At natakot pa siya. Ilang araw siyang hindi lumabas ng bahay. Ganoon pala. Mabuti naman. Pero ang Prinsipe Don na ito, ay lalong nagiging walang hiya. Kamahalan, hawak ng Prinsipe Don ang malaking hukbo. Hindi natin pwede ngayon. Alam ko. Bilisan mong mag-utos, na pumunta sa labas ng palasyo, at hanapin ang batang prinsipe. Siya ang tagapagmana. Kung may mangyari sa kanya, kayo ang mananagot. Iba talaga rito sa labas. Puro mga bagay na hindi ko pa nakikita. Hindi ko alam kung kailan pa makakabalik ang mahal na prinsesa. Walang makakaalam kung maglilibot pa ako ng kaunti. Halikayo, tingnan nyo. Mamahaling hiyas mula sa nakaraang dinastya. Kapag isinuot mo ito, makakapagbigay ito ng kapayapaan habang buhay. Ang galing. Kung ibibigay ko ito sa aking nakatatandang kapatid na babae, magiging ligtas siya sa mga labanan. Magandang araw, matandang Ginoo. Gusto ko ang jade na ito. Gusto mo? Mahusay kang pumili, Ginoo. Para sa iyo. Hoy, hoy, hoy. Bakit ka umaalis? Bayaran mo ako. Pera. Ano yan? Wala ako. Kung wala kang pera, bakit ka kumuha? Mukhang mayaman siya. Pero isa pala siyang tanga. Sino ang tinatawag mong tanga? Ayoko na niyan. Para sa iyo. Ayoko na. Nahawakan mo na ang batong jade na ito. Nadumihan. Paano ko ito ibebenta? Hindi ako humihingi ng marami. Bigyan mo ako ng 200 tael ng pilak. Sabi ko wala akong pera. Kung wala kang pera, huwag kang umalis. Isang piraso lang ng jade, 200 tael agad. Ang matandang manluloko, nang luloko pa rin. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Binata. Bakit ka nandito? Kilala mo ako. Kung gusto mong umalis, makipagtulungan ka sa akin. Binata, naglalakad-lakad lang ako sa labas. Ayaw akong paalisin ng matandang ito. Ikaw na ang bahala. Kilala mo siya. CJ. Kinuha niya ang aking jade. Ikaw na ang magbayad. 200 tael. 200 tael lang. Masyadong mura. Pero wala akong barya. Ito ang 500 tael na banknote. Suklian mo na lang ako. CJ. Ay. Nakalimutan ko. May dala akong barya. Tamang-tama, 200 tael. Ibalik mo sa akin ang banknote. Bibigyan kita ng barya. CJ, mas maganda kung may barya. Ito ang banknote mo, itago mo. Parang may mali. Binigyan mo siya ng 500 tael. Tapos binigyan ka niya ng 300 tael plus 500 tael. Binigyan mo siya ng 200 tael. Bumalik na tayo, Young Master. Naghihintay pa si Master sa bahay. Bakit mo ako hinihila? Niloko mo ang taong iyon. Ibinigay niya sa iyo ang 500 tael. 200 tael lang ang ibinigay mo sa kanya. Pero binigyan kanya ng 300 tael at isang jade. Bakit ka sumisigaw? Ginagawa ko ito para iligtas ka. Hindi mo ba nakikita na niloloko ka ng taong iyon? Isang sirang jade na walang halaga. Hinihingi niya sa iyo ng 200 tael. Ito ay malinaw na panloloko. Ginagawa ko ito para sa katarungan. Talaga. Akala ko talaga makakapagbigay ng proteksyon ang jade na yon. Balak ko pa sanang ibigay yon sa ate ko. Hindi halata, mabuti ka palang kapatid. Sino ba ang ate mo? Ang ate ko ang pinakamabuting tao sa mundo.
Isinakripisyo niya ang sarili niyang kaligayahan para sa akin. Kaya kailangan ko rin siyang tratuhin ng mabuti. Mayroon palang ganito kabuting babae. Hindi tulad ng isang kilala ko. Uhaw siya sa dugo. Pumapatay ng walang pag-aalinlangan. Ang pinakamagaling niyang gawin ay pilitin ang mga lalaki na magtrabaho para sa kanya. Kung hindi susunod, magpapakawala siya ng patayan. Paano nagkaroon ng ganoong tao? Mas masahol pa sa hayop. Ang mga taong tulad niya ay dapat mapunta sa impyerno. Pero kailangan mong mag-ingat. Kung malalaman niya na sinisiraan mo siya, mapapahamak ka. Dahil napakabuti mo. Ibibigay ko sa iyo ang batong jade na ito. Talaga. Kung gayon, ipapadala ko ang pera sa iyo. Huwag na. Tanggapin mo na. Ngayon ko lang naintindihan. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Nawalan ako ng 100 tael na pilak. Tingnan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Gusto niyang malaman. Tingnan mo ang sitwasyon. Hihi! Huwag kang magalit. Mayroon lang sigurong hindi pagkakaunawaan. Naalala ko lang, mali ang bilang ko ng pera. Halika, ibabalik ko ang pera sa iyo. Bakit ka tumatakbo? Ibigay mo sa kanya ang pera. Lintik, naglakas loob kang lokohin ako. Hulihin siya. Naku, wala nang daan. Bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang pera? Bakit ka tumatakbo? Anong alam mo? Hindi ako susuko sa kasamaan. Ako na napakatarungang tao. Paano ako susuko? Ano nang gagawin natin ngayon? Labanan sila. Takbo, takbo, pinatakbo kita. Ngayon ako ang lilipad. Papatayin kita. Halika, kung lalapit kayo ng isang hakbang, papatayin ko kayong lahat. Kung hindi kayo naniniwala, subukan ninyo. Ha 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 ha. Kumuha ka ng sanga para tusukin ang ngipin ko. Mga kapatid, ang mga binti nila, baliin ninyo, tapos ibenta ninyo sa bahay aliwan bilang tagapagbantay. Kuya, di ba ang lakas mo? Sige, laban. Pair. Bakit hindi ka sumugod? Patayin mo sila. Ha? May dumating para iligtas tayo. Iniutos ng kamahalan na bumalik ka sa palasyo kasama namin. Bumalik siya. Hindi ko inakala na ang bilis ninyong dumating. Ganito na lang. Mag-aayos ako. Sunduin niyo ako mamaya. Napakabait niyo naman. Nagpadala pa kayo ng tao para protektahan ako. Makulit. Anong sinasabi mo? Huwag kang magkunwari. Babalik na ako sa inn. Tandaan mong pumunta mamaya. Nakita mo, kapatid. Ito ang katayuan. Ha ha ha. Bumalik na ang ate ko. Naku, patay. Kailangan ko nang umalis. Galit na siguro ang ate ko. Dali, dali, dali. Balik sa palasyo. Naglakas loob ka pang lumabas ng palasyo ng palihim. Ang tapang mo naman. Alam kong mali ako. Hindi ko na po ulitin. May susunod pa. Alam mo ba na kung nahuli ka lang ng isang hakbang kanina, papatayin ka na sana sa gitna ng kalsada. Noong isang araw, nakalimutan mo na ba kung paano namatay? Ang 5 mong guro, hindi ko kasalanan iyon. Si Prinsipe Dun ang pumatay sa kanila. Wala akong kinalaman doon. Kung gayon, mas mag-ingat ka. Kung sa palasyo nga delikado, paano pa sa labas? Sige na. Nahanap ko na ang guro mo. Simula bukas, mag-aral ka ng mabuti. Sundin mo ang guro mo. Narinig mo, ayoko sa mga gurong hinahanap mo. Masyado silang makaluma. Ngayon, nakakita ako ng isang henyo. Napakahusay niya. Siya lang ang pwedeng maging guro ko. Pakiusap, dalhin mo siya rito. Kalokohan. Isang hamak na tao. Paano siya magiging guro mo? Ano bang klaseng paningin yan? May papantay mo ba siya sa pinili ko para sa'yo? Desidido na ako. Bawal kang tumutol. May isa pa akong sasabihin. Huwag mo akong tatawaging ate sa loob ng palasyo. Dapat mo akong tawaging emperatriz o mahal na reyna. Kapag natandaan mo na, maaari ka nang umalis. Oh. Ibinibigay ko ito sa iyo. Maaari ka nitong protektahan. Ang batang ito. Gabi na pala. Bakit hindi pa nila ako sinusundo? Hindi ba naiintindihan ng mga tao sa palasyo ang ibig sabihin ng sandali lang? Ministro Chen, ipinapatawag po kayo ng mahal na hari sa palasyo. Bakit ngayon lang kayo dumating? Ang bastos ninyo. Pinag-antay niyo ako ng matagal. Ikinalulungkot ko po. Medyo abala ang emperador. Pero naayos na ang lahat. Sumama na po kayo sa akin sa palasyo. Ikaw na ang magdala ng bagahe. Eunuch, sa kalaliman ng gabi, bakit mo ako dinala sa likod ng palasyo? Wala naman sigurong masamang balak ang emperatrice sa akin, di ba? Hindi ako nangangahas magsalita ng basta-basta. Hindi ito sa labas. Kapag nagkamali ka ng salita, mapuputulan ka ng ulo.
Hindi mo makikita ang batang prinsipe ngayong gabi. May proseso ito. Manatili ka muna sa palasyo. Hinihintay ka ng emperador. Ako si Chen Yuan. Pagbati, kamahalan. Mabuhay ang emperador. Mabuhay. Sino ang nagsabing tumayo ka? Lumuhod ka. Plano kong ayusin ka agad ang pagpupulong ninyo ng batang prinsipe. Ngunit dumating si Prinsipe Don. Kailangan ko siyang salubungin. Dito ka muna. Prinsipe Don. Prinsipe Don. Siya ang prinsipe na nakipag-agawan ng trono sa emperatrice. Hawak niya ang kapangyarihan ng militar. Hindi maganda ang kanyang intensyon. Huwag kang gumala sa palasyo sa mga araw na ito. Huwag kang gagawa ng gulo. Naiintindihan mo ba? Oh, CJ, ganoon na lang. Aalis na ako. Paalam, kamahalan. Hahaha. Wala nang nagbabantay. Akin na ang palasyong ito. Maghahanap ng makakain, maghahanap ng makakain. Ikaw, bakit ka nandito? Isa akong espesyal na panauhin na inimbitahan ng emperatrice. Nandito ako para asikasuhin ang mahalagang usapin ng estado. May sasabihin akong munting sikreto sa iyo. Mahilig uminom ng tubig mula sa inidoro ang emperatrice. Hindi mo inasahan, no? Ano? Hindi ko akalaing may ganyan pala siyang bisyo. Ako lang ang nakakaalam nito. Kapag inapi ka niya ulit, gamitin mo ito para takutin siya. Sige ba? Simula ngayon, ikaw na ang kuya ko. Walang tao. Sakto lang naman. Malayo ito sa study room ko. May paparating. Mukhang ang Emperatrice at si Prinsipe Don. Patay na. Dapat doblehin ang pondo para sa baha. 200,000 tael. Iyon ay 200,000 tael. Si Prinsipe Don ay hindi iginagalang ang Emperatrice. Ito ay utos. Kamahalan. Hawak ko ang hukbo ng buong imperyo. Higit pa sa 1,000,000. Kailangan bang magsinungaling? Binabantaan mo ba ako? Hindi po, kamahalan. Ako ay nag-iisip lang para sa mga tao. Atsing. Sino yan? Sino? Hihe. Ako po. Si Chen Yuan. Nangahas kang makinig sa usaping militar. Ilabas at pugutan ng ulo. Teka. Sino siya? Siya ang aking pinagkakatiwalaan. Tama. Lubos na pinagkakatiwalaan. Para pigilan ang sinuman na magtaksil sa mahal na hari. Lesiu, ako ay isang estranghero. Hindi ka nga kasing lapit sa mahal na hari. Tulad ko, di ba mahal na hari? Kamahalan. Ang taong ito, hindi kaya siya ang alaga mong lalaking kerida? Ano ang pinagsasabi mo? Anong mahalagang usapin ng estado? Maliit na bahalang iyan. May paraan ako. 3,000 tael ay sapat na. Hahaha. 30,000 tael. Ang paglihis sa daloy ng ilog. Kahit 500,000 tael ay hindi sapat. Mayroon akong isang bagay na kayang-kaya kong gawin. Ang maglipat ng bundok at magpatag ng dagat. Ang tawag dito ay dinamita. Takbo. CJ, Prinsipe. Naniniwala na po ba kayo ngayon? Ito. Ang dinamita na ito ay may ganitong kapangyarihan. Ano pa ito? Kung mas malaki ang dami, ang buong palasyo ay sasabog dahil sa pulbura. Ang pagpapalit ng daloy ng ilog ay hindi mahirap. Sa tulong nito, malulutas ang problema sa baha. Dali, Chen Yuan. Ibigay mo na ang sikreto. Agad akong magpapadala ng mga tao para gumawa pa ng marami. Ibigay mo agad ang sikreto ng pulbura. Agad akong magpapadala ng mga tao para pangasiwaan ang paggawa. Hindi na kailangan ng iyong kamahalan. Ang bagay na ito, ipagkakatiwala ko na sa aking sarili. Mahal na hari, ang pampasabog na ito ay lubhang mapanganib. Kaya ang paggawa ng pampasabog ay dapat gawin ng palihim. Hindi dapat kumalat ang resipe. Ang bagay na ito ay ipagkatiwala ninyo sa isang taong pinagkakatiwalaan ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako mapagkakatiwalaan? Hindi po ako nangangahas. Natatakot lang po ako na baka mapagod kayo. Magandang balita. Ang 500 gin ng 1,000 Day Drunk ay nabenta lahat. Kumita ng 50,000 tael. Haha, napakagaling. Chen Yuan, lahat ito ay dahil sa iyo. Hindi ka lang nakagawa ng pulbura. Tuluyang matapos ang baha. Sa loob lang ng ilang araw. Napuno ang kabangyaman ng bansa gamit ang 1,000 Day Drunk. Chen Yuan, anong gantimpala ang gusto mo? Alak lang. Hindi mahalaga.
Ang taong ito ay may pambihirang talento. Kailangan siyang alisin. Kamahalan, malapit na ang seremonya. Pero gusto ni Chen Yuan na magtayo ng imburnal. 200,000 tael. Kalokohan. Ang pinagmulan ng salot ay ang dumi sa loob ng lungsod. Kung hindi natin ayusin ang imburnal, magdurusa ang mga tao. Tama na. Ang seremonya ay magaganap sa takdang panahon. Chen Yuan, ikaw ang bahala sa pondo. Gusto ko lahat ng bahay na ito. 20 tael bawat isa. Lahat. 50 na unit. 1,000 tael. Tingnan nyo lang. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga bahay na ito ay tataas ang halaga ng 100 beses. Bumili si Ginoong Chen ng 50 sirang bahay. Kahit isang kusing ay wala siyang kinita. Ito ba ang paraan mo para makalikom ng pondo? May sarili akong paraan. Ito ba ang paraan mo para makalikom ng pondo? May sarili akong paraan. Mga distrito ng paaralan. Mga distrito. Tama, napansin ko na sa kabilang kalye. Mayroong isang magandang paaralan. Maraming tao ang nagdadala ng kanilang mga anak doon para mag-aral. Ngunit karamihan ay mula sa malalayong lugar. Kung magtatakda tayo ng mga school district sa kabisera, na may kaukulang paaralan sa bawat distrito, natural na bibilhin ng mga tao ang mga bahay doon. Malaking bagay ito. Kapag nahati na ang school district, paano na ang mga dati roon? Hindi maapektuhan ang mga dati roon. Ang pulisiyang ito ay maaaring ipatupad ng dahan-dahan. Ang paghahati ng school district ay maraming benepisyo. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakapantay-pantay ng mga mapagkukunan ng edukasyon. Hindi ito magiging na ang maraming magagaling na paaralan ay para sa mga anak ng mayayaman. Madaling sabihin, kung ang mayayaman sa lungsod ay hawak ang tinatawag na school district housing, paano magkakaroon ng pantay na mapagkukunan ng edukasyon? Madali lang yan. Magpatupad lang ng isang restriksyon. Dapat ay mahigit 2 taon ng pagmamay-ari ang bahay bago makapag-aral ang mga bata, at 2 slot lang ang bawat bahay. Sa ganitong paraan, tuluyan nang mawawala ang mga pananamantala. Akala mo ba sa ganitong paraan, maibebenta mo na ba ang mga sirang bahay na iyon? Napakawalang muwang. Ganoon ba? Mahal na prinsipe. Kung gayon, maglalakas loob ka bang makipagpustahan muli sa akin? Anong pustahan? Kapag naipatupad na ang pulisiya, at maubos ang lahat ng bahay na ibinebenta, bigyan mo ako ng karagdagang 100,000 tael. Sa kabilang banda, ituturo ko sa iyo ang sikreto ng pulbura. Totoo ba? Naman. Wala akong tutol. Prinsip, ano sa tingin mo? Pumapayag na ang mahal na hari. Pumapayag na ang Panginoon. Chen Yuan, sigurado ka ba sa sinabi mo kanina? Ang lihim na resipe ng pulbura, hindi ito pwedeng ibigay kay Dunkin. Mahal na hari, kung wala naman kayong tiwala sa proyektong ito, bakit kayo pumayag kanina? Kalokohan. Dahil lang ito sa tiwala ko sa iyo. Naniniwala akong hindi ka magsasalita ng walang basehan. Sigurado akong may hawak kang patunay. Hahaha. Ang nagbigay sa akin ng buhay ay ang aking mga magulang. Ngunit ang nakakakilala sa akin ay ang mahal na hari. Huwag mo na akong bulahin. Tatanungin kita, tungkol dito. Sigurado ka ba? Naman. Sa ganitong paraan. Sa wakas ay may pera na ako, para matapos ang seremonya. Kamahalan. Mayroon pa ba? Gusto ko lang ipaalala. Umiinit na ang panahon. Kung hindi aayusin ang pagbaha, baka magkaroon ng malaking problema. Kapag kumalat ang salot, maraming tao ang mamamatay. Tama na. Huwag mo nang banggitin yan. Umalis ka na. Ito. Paano ba talaga ginawa ang pulbura? Bakit napakalakas nito? Prinsip, saan galing ang pulburang ito? Inimbento ito ng mga tao ni Chen Yuan. Kung gayon, hingin mo na lang sa kanya ang sikretong resipe. Tauhan siya ng emperatrice. Hindi niya ibibigay sa akin ang resipe. Gusto mo bang kausapin ko siya? Ako na ang bahala rito. Huwag muna. Baka mabigla natin ang kalaban. May pustahan kami. Kung mananalo ako, ibibigay niya sa akin ang lihim na recipe. Mahal na prinsipe. Bakit ka nagmamadali? Dahan-dahan ka. Ang lahat ng lumang bahay sa harap ng kalye ay nabenta na. 500 tael bawat isa. Naubos agad kaninang umaga. Ano ang sabi mo? Yung mga luma at sira-sirang bahay na iyon. Naubos lahat sa loob lang ng isang umaga. Yung mga luma at sira-sirang bahay na iyon. Naubos lahat sa loob lang ng isang umaga. Tama. Nang ilabas ang patakaran sa distrito ng paaralan ng kanyang kamahalan, ang mga bahay na ito ay agad na nabenta. Maraming tao ang gustong bumili pero hindi na umabot. Kaninang umaga, may mga taong nag-away pa para lang makakuha ng magandang bahay. Bakit nangyari ito? Chen Yuan. Nakuha niya lang ang kaunting pagkakataon sa negosyo para makagawa ng ganito kalaking kaguluhan. Ako. Narinig ko na ipinatawag na siya ng kamahalan sa palasyo. Sabi niya, may pondo na para sa seremonya. Sa pagkakataong ito, dapat ay maging engrande. Siguro, wala pa sa kasaysayan ng mga dinastya ang ganito. Ano ang sabi mo? Sumpaman.
Gusto ko sana siyang pahirapan. Pero ako pa ang nakatulong sa kanya. Mahal na prinsipe, huwag kayong magalit. Wala naman tayong nawala. May isa pa akong sasabihin. Ginoong Chen, nagpadala sila ng sulat ngayon. Huwag po kayong magalit, kamahalan. Wala naman po tayong nawala. May isa pa po. Ginoong Chen, nagpadala sila ng sulat ngayon. Kamahalan. Prinsip, nakapagbenta na po ako ng 383 ari-arian. May kabuang kita na 171,500 tael ng pilak. Umaasa akong tutuparin ang kanyang kamahalan ang kanyang taya. At bigyan ako ng 100,000 tael ng pilak. Tungkol naman sa pagluhod. Huwag na lang po. Kamahalan, kamahalan. May selyo pa ng kamahalan sa itaas. Ano? Prinsip. Hahaha. Chen Yuan, ang galing mo talaga. Hindi lang natapos ang pustahan. At dahil din sa kanya, nagkasakit si prinsipe dun. At hindi na makabangon. Sa tingin ko, mula ngayon, hindi na siya makakasali sa pamamahala ng korte. Kamahalan, mangyaring tuparin ninyo ang inyong pangako. Napayagan akong bumalik sa Kingshui County. Chen Yuan, nasa iyo na ang katayuan dito sa kabisera. At kumikita ka pa. Bakit mo pa kailangang bumalik? Sa tingin ng mahal na hari, marami ka pang hindi na ibibigay sa akin. Kaya naman, balak ko, na sumama sa iyong pagbalik sa Kingshui. Ano? Bakit? Ayaw mong pumunta ako. May tinatago ka ba sa akin? Sa Kingshui County? Baka, wala po. Marami rin akong gustong sabihin sa iyo, tungkol sa Kingshui County.